May dumi ba sa mukha ko? Wala. Nanibago lang kasi ako. Iba ang dating mo ngayon. Mas lalo kang gumanda, Denise. Bigla namang nakaramdam ng kilig ang magandang dilag. Ang dami mong sinasabi. Tara na. Sabay talikod nito kay Lance. Mukhang galit pa rin siya sa akin. Saad ng binata sa sarili. Anong nangyayari sa akin? I really hate that guy. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko nung sinabi niyang maganda ako? Wala siyang modo. Pero bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? At bakit sobrang excited ako ngayon? Nakakainis naman. Saad ni Dennis sa sarili. Doon na nagsimula ang unang date ng dalawa. Sa una ay parang wala sa mood si Denise. Pero kalaunan ay bumigay na rin ito sa mga efforts ni Lance. Nanood sila ng sine, kumain, at sa mga oras na yon ay bumalik na ang dating sigla ni Denise. That was so fun. Saad ng magandang dilag habang naglalakad pa uwi ang dalawa. Talaga? Mabuti naman at nag-enjoy ka. Yeah, nagustuhan ko talaga yung pinanood natin. Gustong gusto ko yung laban ni King Kong at Godzilla. Masayang kwento ni Denise. Natutuwa ako dahil mas gumaan na ang pakiramdam mo, Denise. Bumalik ka na sa dati. Sad nila sa sarili. Habang nagkukwento pa ang magandang dilag, pumuesto sila sa likod nito at tinakpan ang bibig niya. Shh! Huwag kang maingay. Wala ka bang naririnig? Sumilip sila sa isang maliit na eskinita at nagulat ang dalawa sa kanilang nakita. Isang lalaki at dalawang babae ang nagpapaligaya sa isa't isa. Nakaramdam tuloy ng init ang dalawa. Biglang naglakbay ang kamay ni Lance na ikinagulat ni Denise. Anong ginagawa mo? Sorry, nadala lang ako. Okay lang ba? Sabay sunggab kay Denise. Nabigla ang magandang dilag at tinulak ang binata. Okay lang sa akin, pero wag dito, Lance. Paano kung may makakita sa atin? Ayaw mo? Ang sabi ko, ayoko rito. Sabay hila ni Dennis kay Lance palayo. Sa isang park habang naglalakad ng dalawa, hindi ko pa rin in-expect na conservative pala si Dennis. O baka galit pa rin siya sa akin, kaya hindi niya ako pinagbigyan. Ani ni Lance sa sarili. Ito ang pinakamasama. Nawawala na ang galit ko kay Lance dahil masaya ang date namin. Gusto ko lang magkaroon kami ng quality time. Pero dahil sa nakita namin, nasira ang lahat. Pero parang masaya yung ginagawa nila. Sad ni Denise sa sarili. Na unti-unting nakakaramdam ng init. Kinalabit siya ni Lance. At napaupo naman si Denise dahil sa kakaibang nararamdaman. Alam kong ayaw mo sa labas, pero nagbago na ba ang isip mo? Hindi ko alam. Sagot naman ni Denise. Sa liblib na lugar, magkalapat ang labi ng dalawa. Okay lang ba tayo dito, Lance? Oo naman. Wala nang pupunta sa lugar na to ng ganitong oras. Paliwanag ng binata. Pero paano kung nag-aalala ka talaga na baka may makakita sa atin? Gusto mo bang umalis na lang? Hindi. Wag. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sige, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin. Please, paligayahin mo ko. Saad ni Denise. At doon na naging mainit ang mga tagpo. Sa liblib na lugar, sabay nilang narating ang sukdulan. Habang nag-aayos ang dalawa, Hey Lance. Bakit Denise? Wala. Sabay talikod ng dalaga. Sa totoo lang, alam ko na ang gustong sabihin ni Denise. Gusto ko lang klaruhin ang isip ko pagkatapos ng date namin. Ganun pa man, ang pag-amin ni Denise sa nararamdaman niya, nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba. Saad ni Lance sa sanili. Hindi dahil hindi ko siya type. Medyo cold siya sa panlabas. Pero deep inside,
Sobrang sweet at maalaga niya. Parang hindi ko siya deserve. Pero ang totoong dahilan kung bakit hindi ko siya tinatanggap dahil may tanong pa rin sa utak ko na gusto kong malaman. Biglang lumapit si Lance kay Denise at hinawakan to sa braso. Denise, pagkatapos ng date natin, gusto mong malaman ang sagot ko, di ba? Seryosong tanong ng binata. Yes. Bago ko ibigay ang sagot ko, meron akong tanong sa'yo. Ano yun? Sabihin mo ang totoo. Bakit nyo nagawa yun? Ha? Anong sinasabi mo? Takang tanong ng dalaga. Yung video. Nagulat si Denise sa tanong ng binata. About sa video, medyo mahirap para sa akin na sabihin sa'yo. I'm sorry. Sagot ni Denise sa kanya. Ayos lang. Medyo malungkot na saad ni Lance. Ganun pa man, gusto ko lang maintindihan mo, Lance, na hindi ko gusto ang ginawa namin. Just trust me, okay? Napabuntong hininga na lamang ang binata. Sa totoo lang, iniisip ko kung anong sasabihin mo. Alam ko naman na hindi mo gusto yung ginawa nyo. Ha? Paano mo nalaman? Tanong ni Denise. Pakiramdam ko lang. Alam naman nating dalawa na gusto mo ring magpaligaya. Pero hindi ko may isip na ginawa mo yun dahil sa kagustuhan mo. Hindi na kita pipilitin na magsalita. Tara, uwi na tayo. Saad ni Lance sabay talikod. Habang naglalakad ang dalawa pa uwi, ay biglang nagsalita si Denise. Ang totoong dahilan kung bakit ko ginawa yun ay dahil sa pera. Hindi ko alam ang dahilan ng iba, pero kailangan ko talaga ng mga oras na yun. College ako noon nung mawala ang magulang namin. Sobrang hirap ako sa tuition at hindi sapat ang part-time job ko. Minsan nga, naisipan ko na lang na tumigil sa pag-aaral. Pero isang araw, umuwi si Michelle mula sa school. Masaya niyang ibinalita na tinawagan siya ng isang university at pangarap niyang makapasok doon. Kailangan lang daw niyang pumasa sa interview after graduation. Mataas naman ang grades niya, kaya hindi na kailangan mag-exam. Ginawa ko ang lahat para mabayaran ang tuition niya. Nag-drop out ako sa college at nag-double kahid ako para sa kanya. Pero matapos ko mabayaran ang tuition niya, pinaalis kami sa tinitirhan namin dahil hindi nakakabayad ng renta. Hanggang sa tumawag si Sherry. At dahil wala na akong choice, tinanggap ko ang alok niya para sa amin ni Michelle. Paliwanag ni Denise sa sarili. Pareho sila ng kwento ni Michelle. Ani niya sa kanyang sarili. Napansin niya na malayo na ang iniisip ni Denise. Kaya nagpaalam na siya sa dalaga. Habang pauwi si Lance, biglang sumulpot si Michelle at tumakbay sa kanya. Huli ka. Oy, long time no see ah. Saad sa kanya ni Lance. Oo nga. Sabi ni ate busy ka raw. Pero bakit wala ka man lang paramdam sa akin ha? Medyo galit na saad ni Michelle. Sorry Michelle. Ayos lang. Hindi ko naman tatanggapin ang sorry mo eh. Sabay irap ni Michelle. Ha? Bakit naman? Napaisip ang binata. Galit ba siya sa akin? Dahil ba to sa date namin? Hoy, anong iniisip mo dyan? Sita ni Michelle sa kanya. Sabi mo kasi hindi mo tatanggapin ang sorry ko. Kaya hindi ko alam ang gagawin. Gusto mo bang manood ng movie? Natawa si Michelle. Niloloko lang kita, Lance. Hindi naman ako galit sa'yo. Hindi ka galit sa akin? Oo naman. Bakit naman ako magagalit? Busy din ako kaya hindi rin kita kinokontak. O siya, huwag na tayong manood ng movie. Hindi daw maganda yung gusto kong panoorin eh. Baka mainis lang ako. Mag-isip na lang tayo ng ibang gagawin. Saad ng dalaga sa kanya. Anong nasa isip mo? Alam ko na. Pwede ka ba bukas?
Mag-shopping na lang tayo. Kinabukasan, nakaupo sila sa isang ladies store at halatang naiilang. Okay lang ba na nandito ako? Dinala lang ako dito ni Michelle. Kamusta kaya si Denise? Marami pa akong gustong itanong sa kanya. Saad ni Lance sa sarili. Lance, punta lang ako sa fitting room ah. Maya-maya lang, lumapit ang isang staff kay Lance. Sir, dito po tayo. Saan? Tanong ni Lance. At pagpasok niya, bumungad sa kanya si Michelle na nakatapat pang ibabalang. Okay lang ba, Lance? Bagay ba? Tanong ni Michelle. Nagulat si Lance. Ginugulat mo naman ako. Akala ko pa naman gusto mo to. Medyo malungkot na saad ng dalaga. Maganda siya. Bagay sa'yo. Pero bakit mo pinapakita sa akin? Regalo ko to kay ate. Napapansin ko kasi parang may boyfriend na siya. Boyfriend? Nagtatakang tanong ng binata. Palagi naman niyang dinideny pero nararamdaman ko sa mga kilos niya. Huwag mong sabihin ako ang tinutukoy niya. Sa isip-isip ni Lance. Kaya sinama kita rito, Lance. Kasi hindi ako magaling sa mga ganito. Si ate lang ang nakakausap ko pagdating sa mga damit. Kasi nagsishare kami ng damit. Pero naisip ko na mas mabuti siguro kung ipakita ko sa'yo. Dahil may tiwala naman ako sa'yo. Saad ni Michelle, sabay pa cute. Ano, maganda ba, Lance? Oo, maganda. Sagot ng binata na halatang naiilang. Salamat, Lance. Mabilis akong nakahanap ng regalo dahil sa tulong mo. Saad ni Michelle habang naglalakad sila palabas. At dahil dyan, ililibre kita ng alak. Okay lang ba kahit maliwanag pa? Okay lang naman. Pero saan tayo pupunta? Ako nang bahala. Sa ngayon, secret muna. Sa isang park, nakaupo ang dalawa habang umiinom ng beer. By the way, Lance, kamusta naman ang hinaharap ko? Maganda, di ba? Tanong ni Michelle sabay tawa. Naikinabigla naman ng binata. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita ang kagandahan, kakyutahan at kaseksihan ko? Maging honest ka, Lance. Wika ni Michelle na tila nangaakit. Hindi ko alam. Mas mabuti siguro kung sa iba mo nalang itanong. Ay, nakakahiya ka naman. Sige na, Lance. Aminin mo na. Dahil sa tama ng alak, ibinaba ni Michelle ng bahagya ang kanyang damit. Sa aming dalawa ni ate, Lance, sino ang mas maganda? Malinaw na tanong ni Michelle na may halong pag-ngaakit. Hello mga loves ko, shoutout tayo. Unahin ko na si Kuya Jobert, si Francis Pilapil. Hello rin kay Cremo Place. Shoutout din kay Pam Diosdado na nakikinig pa sa atin from Plaridel, Bulacan. Hello rin kay Huang Xiaolong, kay Joshua Cristobal. Hello rin kay Renalyn Rivera, kay Candelaria Lopez, kay Paul J. Yoma. Hello rin kay Ronilio Lopez, kay Biggie Almedora, kay William Casasola. Hello rin kay Danilo Salvacion na nakikinig sa atin from Pulilan, Bulacan. Hello, love ko. Kay Benedict Estrella, kay Benny J. Santos. Shoutout din kay Francisco Abuhat, kay Racid Ondia, kay Norly Belmonte. Hello rin kay Rizal Ramirez, kay Jonas Zabala, at shoutout din kay Robert Banzuela na nakikinig pa sa atin from Bicol. Hello say love! Mga loves ko, sa mga gusto pa pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at ilagay nyo na rin po kung taga saan po kayo para alam po natin kung saan umaabot ang ating videos. Thank you! Bye! Sa isang park ay nakaupo ang dalawa habang umiinom ng beer. By the way, Lance, kamusta naman ang hinaharap ko? Maganda, di ba? Tanong ni Michelle sabay tawa. Nabigla si Lance.
Aha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita ang kagandahan, kakyutan at kaseksihan ko? Maging honest ka, Lance. Wika ni Michelle na tila nangaakit. Hindi ko alam. Mas mabuti siguro kung sa iba mo nilang itanong. Sagot ni Lance. Ay, nakakahiya ka naman. Sige na, Lance, aminin mo. Dahil sa tama ng alak, ibinaba ni Michelle ng bahagya ang kanyang damit. Sa aming dalawa ni Ate Lance, sino ang mas maganda? Tanong ni Michelle. Malinaw na may halong pangaakit. Magiging honest ako sa'yo, Lance. Actually, interesado ako sa'yo. Sorry kung nabigla kita. Nagulat ka siguro, no? May dahilan naman ako. Siguro, dahil sa trabaho ko. Marami na akong na-meet na celebrities at makapangyarihang tao. At halos lahat sila mayayabang. Masyado nagpapasikat dahil may gusto silang makuha sa akin. Pero halos lahat ng sinasabi nila kasinungalingan. Pero ikaw, Lance, iba ka. Honest ka at sweet. Mayaman ka, pero hindi ganun kagwapo. Pero sobrang bait mong tao, Lance. Ako? Mabait? Pagtatakang tanong ng binata. Mahinhin ka, Lance. Alam ko ang ginagawa mo kay ate. Kay Denise? Oo, alam ko, Lance. Inoobserbahan ko kayo habang nag-workout. Kahit anong pagsasalita ni ate sa'yo, hindi ka man lang nagalit o sumagot. Mabait ba talaga ako? Hindi mo lang kilala ang totoong Lance, Michelle. Saad ni Lance sa sarili habang iniisip ang mga nagawa niyang pagpapaligaya kasama ang mga kaibigan ng kanyang ina. Na-appreciate ko ang nararamdaman mo sa akin, Michelle. Pero mali ang tingin mo sa akin. Wala akong kwenta, duwag, at selfish. Hindi ako mabuting tao. Saka marami akong ini-imagine na hindi maganda tungkol sa pagpapaligaya. Madumi ang isip ko. Wika ng binata. Talaga? Nakangiting saad ng dalaga. Doon na-realize nila sa mga nasabi niya. Bakit ko nasabi yun? Baka kung ano na ang isipin sa akin ni Michelle. Sorry, Michelle. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ako din, Lance. Nag-i-imagine din ako tungkol sa pagpapaligaya. Nahihiyang saad ng babae. Hindi ko dapat sinabi yun. Ano na lang ang iisipin sa akin ni Lance? Saad ni Michelle sa sarili habang umiinom ng alak. Pero sa totoo lang, sinunod ko lang ang nabasa ko sa libro. Sabi kasi sa libro, ang confident at active girl ay madalas gusto ng mga lalaki. Pero mukhang mali ako. Ang hirap magpanggap kapag wala pang experience. No boyfriend since birth ako. Habang sila nagtataka na rin sa mga nangyayari. Totoo kaya ang sinabi ni Michelle na interesado siya sa mga madudumi ang iniisip? Kung ganon, yayain ko kaya siya na magstay sa akin ngayong gabi. Nako, pero hindi. Baka lalo akong masira sa kanya. Tama. Ipagsawalang bahala na lang namin ang mga nasabi namin. Dala na lang siguro yun ang tama ng alak. Saad nila sa sanili. Hey, sabay saad ng dalawa. Ikaw na mauna. Sabay ulit ng dalawa. Tara, alis na tayo. Wika ng binata. Oo, tama. Kailangan nang umuwi. May tama na kami. Siguro kahit ilang araw, hindi na muna kami magkikita para okay na ulit ang lahat. Saad ng binata sa sarili. Naiintindihan ko. Saad naman ni Michelle.
Habang naglalakad ang dalawa, biglang kumapit si Michelle sa braso ni Lance na ikinagulat ng binata. Hmm, bakit siya kumakapit sa braso ko? Lasing ba tong si Michelle? Gusto mo ba magtawag na ako ng taxi mo? Tanong ng binata sa kanya. No need na, Lance. May malapit lang rito. Nagtaka naman ang binata sa sagot ni Michelle. Ha? Malapit lang ba ang bahay nila rito? Hanggang sa ilang sandali pa. Andito na tayo. Saad ni Michelle habang nakakapit pa rin sa braso ni Lance. Ha? Hotel? Iba atang pagkakaintindi ni Michelle nung sinabi ko na umalis na kami. Ani ni Lance sa sarili. Bakit Lance? Anong problema? Ano kasi Michelle, nung sinabi ko kanina na alis na tayo, ang ibig kong sabihin ay umuwi na tayo. Hindi pumunta rito. Parang nabuhusan ng mainit na tubig si Michelle sa kahihiyan. Sige, bahala na. Nandito na rin tayo. Okay ka lang ba, Michelle? Tanong ni Lance. Nandito na rin naman na tayo, Lance. Bakit gusto mo pang umuwi? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Saan ni Michelle? Okay lang naman yun, Lance. Alam ko first time mo. So huwag ka mag-alala. Sagot kita. Tuturuan kita ng lahat ng nalalaman ko. Pagpapanggap ni Michelle. Sigurado ka ba? Baka pagsisihan mo to. Bakit ko naman pagsisisihan? Hindi mangyayari yan, Lance. Okay? Okay, let's do it. Seryosong sagot ni Lance. Nasa loob na ang dalawa at magkaharap. Okay ka lang ba? Tanong ng binata sa kanya. Oo naman. Wag mo sabihin na pinagsisisihan mo na ang gagawin natin. Dagdag pa ni Michelle. Agad naman siyang sinunggaban ng binata sa labi. Medyo nahihiya ang dalaga sa mga nangyayari. Dapat ko bang sabihin kay Lance na first time ko? Tanong nito sa sarili. Nahihiya ka ba, Michelle? Ha? Bakit naman ako mahihiya? Huwag magpanik. Huwag ipahalata na una ko to. Ako na ang gagalaw. Saad ni Michelle sa sarili. Yumakap si Lance sa dalaga. Ano bang iniisip mo, Michelle? Iniisip ko lang kung paano ako magtitake ng lead. Bakit mo iniisip yan? Huwag ka nang mag-isip at ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Saad ni Lance, sabay lakbay ng kamay niya. Nakaramdam na ng init si Michelle dahil sa ginagawa sa kanya ng binata. Pero patuloy pa rin siya sa pagpapanggap. Tatanungin uli kita, okay ka lang ba talaga? Of course, sagot ni Michelle. At sinunggaban na siya ni Lance. Pero bago pa uminit ang tagpo, first time mo no? Tanong sa kanya ng binata. Ha? Paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Michelle. Wala lang, hinulaan ko lang. Pang-aasar ng binata. Huwag kang mag-alala, Michelle. Akong bahala sa'yo. At doon na sumabay sa agos ng ligaya ang dalawa. Sa simula, hindi pa ramdam ni Michelle ang saya. Pero nung tumagal na, doon na siya nalunod sa init. Hanggang sa maabot nila ang rurok. At nang matapos, parehong nakahiga ang dalawa. Baka sa mukha ni Michelle ang hiya. Gusto mo ba sabay tayong mag-shower? Ano? Gusto mo bang sipain kita? Tumayo si Michelle at nagtungo sa banyo. Huwag kang papasok ha. Baka kung anong magawa ko sa'yo. Medyo galit na saad ni Michelle.
Habang nakaupo sa sofa, kahit anong paglilibang ang gawin ko, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang video. Bakit kaya ginawa nila yon? Tanong niya sa sarili. Nang bigla namang tumunog ang cellphone niya. Si Denise ang tumatawag. Nagdadalawang isip pa siya kung sasagutin ito. Pero alam niyang magagalit si Denise kapag hindi niya sinagot. Hello, Denise? Pwede ka ba bukas? Tanong ng dalaga. Bukas? Bakit? Yung nakwento ko sa'yo nung nakaraan. Hindi ko pa tapos yun. So, bigla namang lumabas si Michelle mula sa banyo at nakita niyang may kausap si Lance. Agad niya tong inakbayan. Ba't ang seryoso mo naman, Lance? Sino kausap mo? Tanong ni Michelle. Lance? Sinong kasama mo dyan? Sorry, wala. Nanonood kasi ako ng TV. Ganun ba? Anyway, sana magkaroon ka ng oras bukas. Wika ni Denise. Sige, dadaan na lang ako sa gym mamaya. Habang si Michelle ay nakaakbay pa rin sa binata. Tinanong niya ito. Si ate ba yun, Lance? Hindi. Pagtatanggi ng binata. Sinong niloloko mo? Narinig ko na pupunta ka nga ng gym. Naisip ko lang. Ikaw ata ang gusto ni ate, Lance. Ano? Wala akong alam sa sinasabi mo. Pagpapanggap ng binata. Sabay sunggab ni Michelle sa labi ng binata. Mahirap to Anong sinasabi mo? Tanong ni Lance. Mukhang magiging karibal ko pa ata si ate ko. Pero hindi ako magpapatalo, Lance. Because I really like you. Alam mo, lagi ako nagpapaubaya kay ate. Pero ngayon, hindi ko ata kaya na mapunta ka sa kanya, Lance. Seryosong saad ni Michelle. Pagka-uwi ng dalaga, agad siyang nag-text kay Lance. Hi Lance, nakauwi na ako. Sobrang nag-enjoy ako. Thank you. Samantala, si Lance ay nagdesisyon na pumunta sa gym, gaya ng napag-usapan nila ni Denise. Late na ba? Bakit parang walang tao rito? Tanong niya sa sarili pagdating niya sa gym. Nakita niya si Denise na papasok sa opisina nito. Tinawag niya ito, pero mukhang hindi siya narinig. Habang papalapit si Lance, may narinig siyang ibang boses mula sa loob ng opisina. Bakit ka nandito? Anong meron? Tanong ni Denise sa kausap. Sino kaya ang kausap ni Denise? Tanong ni Lance sa sarili, habang palihim na nakikinig. Narinig mo na ba ang balita? Tanong ng boses na babae. Boses ni Mama yun Natigilan si Lance. Anong ginagawa ni Mama dito? Anong balita? Sagot naman ni Denise na may halong kaba. I guess hindi mo pa nga narinig. Yung video natin, may bumili. Saad ng babae. Ha? May bumili ng video natin? Nagulat si Denise. Diba binili na natin ang rights ng video na yon para hindi na ito mabenta? So paano ito nabenta ulit? Tanong niya na halatang nag-aalala. Sigurado ako na pinag-uusapan nila ang tungkol doon sa video. Seryosong iniisip ni Lance habang nakikinig mula sa labas ng pinto. Yun nga rin ang iniisip ko. Pero tinitignan na to ni Frankie. Hindi to madali. Saad ng boses ng babae. Baka sa kanila ang kaba.